hindi ka kaya iligtas. Amen. And it is not a bad news. Why? It is a good news. Bakit? Ibig sabihin, hindi pala sarili mo kakayanan. Meron pa lang pwedeng magligtasan. Kasi kung sarili ko lang, wala na. Tapos na. Tatamarin na ako. Amen? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang libreng kaloob, wala nang bayad ha. Libreng kaloob, hindi ka magpaparticipate na parang, ito, nagawa ko to, hindi. Libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamimitan nino, pakisabi, Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Pinag-usapan natin yung pinakaunang katotohanan. Siyempre, silence, diba? Okay lang yun. Pinakaunang katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Kasi minsan, mahirap word per word, pero at least naaalala natin, pinakaunang katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Ay sabi nga sa katabi, mahal ka ng Diyos. Kahit ganyan yung itsura mo. Itsura natin, mahal tayo ng Diyos. Amen? Oo. Kamahal-mahal yan. Hindi ka mura-mura. Okay? So, mahal tayo ng Diyos. Pangalawang katotohanan. Ano yung pangalawang katotohanan? Ano po yun? Si destroy us. Yun. Doon ako pupunta. At yun yung topic ko. And madalas magkasalanan, palaging si Brother Paolo yung nalaman nila. Ewan ko kung ba't expert na ba ako dito or basta parang ang ganda-ganda ng pinag-usapan nyo na. Tapos eto na si Brother Paolo. Kasalanan. Okay? Anyways, tingnan natin. Don't judge me. I'm not. Anyways, ang pinaka-topic natin actually is hindi lang basta kasalanan, pero kasalanan na itong katotohanan na niligtas tayo ng Diyos ko. Okay? Sige. I think, palagay ko, ito yung makaka-relate yung lahat. Goods na tayo. So, my dear brothers and sisters, ito yung pinaka-topic natin. Yan. Pag na-flash. Pero, ang topic natin has something to do with Jesus as our Savior. Amen? Amen. Pag may mga kaibigan kayo na mga born again o kaya mga ibang Christian sects, diba, madalas, maliliit dito sa kanila. Parang madalas, mantra nila to, Jesus Christ is my personal Lord and Savior. Madalas yan. Mas madalas, ewan ko kung napapalipad kayo dito sa may area dito, sa may Pure Gold, Las Piñas. Makikita mo may isang lalaki dyan na naglalabas ng speaker niya. Pagkatapos hawak-hawak niya yung microphone, pagkatapos may Biblia yan, pagkatapos madalas ng sinisigaw, mga kapatid, ligtas ka na ba? Hindi ka ba masyadong mabala? Parang, wow, parang okay, parang yung mga tao, lumating pagkatapos, okay na yung tao. Yung iba nakagano lang. Parang, ito yung pag-uusapan natin. Kasi pangalawang katotohanan ay si Jesus ay ating totoo at tanging tagapagligtas. Nilagay ko yung totoo at tanging kasi malaking element. Importante na makita natin na totoo at tanging. Ibig sabihin, the only. The one and only. And I'll try my best to prove later na if it's not the one and only, ibig sabihin meron pwedeng pang-option. Pero I'll try my best to prove na one and only. I mean, I tell you this, one and only. No? Kaya rin po magpakilala ko na mas malalim. Ako po si Brother Paolo Fresnosa. First time yung iba siguro natin magkakilala. Ako po ay isang full-time na lay missionary or isang full-time na preacher. Ito po yung ginagawa ko. I've been doing this for almost 10 years. Ito na yung ginagawa ko. Wala pong ibang work. Hindi ko rin ito ma-consider na work kasi ito yung klase ng trabaho ng practicing Catholic ka pero wala kang Christmas bonus. Kaya parang practicing Catholic tsaka mga Muslim tsaka may mga reliyon. Hindi Christmas bonus yun. Pero nag-iisip ko rin parang, okay, walang SSS, walang insurance, wala. Kung saan ka ipadala, pupunta ako. Inimbitahan ako sa FGS, hindi pupunta ako doon. Kung di ako inimbitahan dito, ba't ako pupunta dito? Kasahawak na microphone. Hindi naman nun, no? Kung pupunta ako sa parish ng sister. Kung matagal mo na ako, parang, ganito mo ko sigurado pa. Pero pupunta ako doon one time, kung ano yung microphone. Kapatid, ganito kasi, hindi pwede yun.
So, ibig sabihin, ito yung ginagawa ko kung naningitahan ko ba. And there are a lot of times na binigay ko na tong talk na to at hindi na ako inimbitahan pa rin. Pero alam mo kung bakit? Kasi I would like to wake you up with this very beautiful realization and the reality of sin. Okay? Nalalim tayo dyan ng audio. Si Brother Paulo po, chismis tayo ng konti. Dati po akong seminarista. Alam niyo yung seminarista? Ninais ko maging pare before. Ito ako, hindi ako yung pinaka-to. Gitna ako, ito. Yan. Yan naka-Ultraman post. Kailan niyo ba si Ultraman? O, kasi may ako yung Ultraman eh. Or Beast yun. So, siguro kaya ako picture. Ito ko, ang dami dito ito dinahanda. Ito hindi na ito nakita. Kasi, dinakit na ito eh. So, the rest, lumabas na rin sa seminaryo. Pero ito ako, ninais ko maging pare before, may mas malapit akong picture yan. Ito ay sa Missionaries of the Sacred Heart. Nakapunta na kami dyan na nila kong kasamahan sa community. Before, I used to aspire to be a priest. Ninais ko maging pare. Pero nagising ako sa realidad na hindi ko kaya mabuhay ng walang babae. Di ba kaya mabuhay ng walang babae rin? Nagpakatotoo lang ako. Kung nagsumiksik ako doon, pagkatapos talagang wala. Siguro ino-ordinahan ako, tapos naghanap ako ng cute na choir. Parang gano'n, hindi ko kaya. So ngayon, ako po ay may asawa na 3, yung aking anak. Okay? May iba, bilis ng isip eh. After itong lumabas sa seminaryo, hindi po ako pinalabas. Lumabas po ako na parang mga mga supermator ko. Yung formator ko dyan, yung kalbo. Si Father Jojo. Pagkatapos ko, provincial namin before sa Father G. Nagpaalam ako, Pats, hindi ko po kaya magpatuloy yung itong klase ng buhay. Hindi ko kaya ng buhay ng buhay ko. Alam mo, sagot niya sa akin, well, kami rin naman, brother. Pero magpahali ka ba? Alam mo kung bakit? Kasi yung unang topic natin, yun yung sagot. Nakita nila yung pag-ibig. Amen. Nakita nila yung pag-ibig sa ginagawa nila. Ako, inimbitahan nila ako, ikaw hanapin mo kung ano yung pag-ibig para sa'yo. Hindi na tinanong ko sino ano. Kasi yung sino na part, alam ko rin. Nagmahal na ako sa Diyos niya. Amen. Yung ano na part, hindi ko pa yun alam. So after nun, lumabas ako ng seminary, naging full-time, nalay missionary preacher ako. Inimbitahan ako ng isang babae na attend ka ulit dito sa community natin, which is FGS. Kaya nung sinabi ni Sister Angela, again, yun na yung FGS, yun yung mga tao na nakahatak sa'yo. Nung lost ako, after ko sa seminary, hindi ko alam kung saan ako pupunta, babalik pa ako sa, kasi ang kurso ko talaga sa PUP, advertising. But pabalik pa ulit ako sa pagtutulog sa mga dyan, hindi ko alam. Pero yung community nag-reach out, gusto mo ba pumatin sa FGS? Sabi ko, sure. Tapos nakita ko yung buhay niya ganito. And then nung umattend ako sa FGS, yung babae nag-imbita sa akin, hindi ko na pinakawalan. Bakit? Pinakasalan ko na yun. Okay? So, makakalsin niya, ito yung nag-focus kaganina, dalawang elder. At meron dyan, puro FGS, yung mga nandyan. Kasi naging parte na sila ng buhay na meron ako. Amen? Ibig sabihin doon, yung sinasabi ni Sister Angela, hindi yung parang fictional theory na pwedeng mangyari sa'yo. Yung nangyayari yung sa buhay ng bawat isa sa atin ng miyembro ng community. Amen? Ganun kaganda yun. Eto, magpapatuloy ako. Ito na yung pamilya ko ngayon. No, nasa loob pa lang yung isa niya. Ano ba yung ano? Ayan, nasa loob pa lang siya. December to, nasa Baguio kami. Tapos ayan, nakikita ko na, sabi ko, Lord, ito na naramdaman ko yung pag-ibig mo. Pag nakikita ko kung gano'ng kagwapo yung anak ko, alam mo kung sino crush niya to? Si Denise. Denise! Anyways, si Ai, ang pangalan niya Amare, which means love. Pagkatapos yung isa ng anak, yung misis ko, Feb 14, this last year. So, ibig sabihin, punong-puno ng pag-ibig. Amen? Kasi naratamasa na namin yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Hindi na namin basta nababasa sa Bible, nakikita sa YouTube shorts, clip, whatever. Na-experience na namin. Pero mga brothers and sisters, yung realidad ng kasalanan, pwedeng sirain na. Amen. Okay ni. Pero ito totoo to eh. Kung maghahanap ako ng ibang babae ngayon, pagkatapos i-entertain ko yung last full thoughts ko dahil sa kasalanan, pwede masira yun eh. Pero sabihin ko sa libinti kasi ano eh. Ano na rin ako eh, sumagal mo sa mga bata. Parang
the reality of sin is that it can really destroy our lives. Alam mo, pag sin yung pinag-uusapan, may kanya-kanya tayong opinion. Tama? Pero actually, i-clarify ko yun, meron tayong opinion sa kung ano tama at kung ano ang mali. Kaya mo to you have to put your thinking caps. Ewan ko kung kaya mong intindihin to, pero iintindi. Pag sinabi sa'yo red, nakakala, alam mo yung red? Diba? Ano naisip mong prutas pag red? Mansanas mismo, apple. Diba? Ibig sabihin naisip mo na to, iniintindihan mo to, nakakakonect ako sa'yo. Do you understand if I'm not speaking too much English? It's okay, right? Oh, kasi I'm English speaking eh. so, think about this. My dear brothers and sisters, the reality of sin is lurking. It is there. It is waiting for each and every one of us. It is like a lion waiting for someone to devour, sabi ni St. Paul. My dear brothers and sisters, the reality of sin, right now in this world, in this generation, it is normalizing evil. And maybe there are times that I was not invited because I was telling them this whole truth. May opinion tayo sa kung anong tama at kung ano yung mali. Pero ang kasalanan, established na yun ng Diyos. Tama o mali, ikaw na bahala doon. Ako, habang tumatanda ako, the paradox of life. Ibig sabihin ng paradox, parang irony or something na parang hindi ko naiintindihan. The more na tumatanda ako, the more na hindi ko na alam kung ano tama at mali. Hindi dahil ibig sabihin nun, nawawala na ako sa direksyon ha. Hindi. Mas nagiging less judgmental na ako. Halimbawa, simplihan lang natin ha. Yung simple, punta tayo sa simbahan. Tatayo ba kami o luluhod kami? Anong tama doon at ano yung mali doon? Sa ama namin, nakaganto ba dapat o nakaganto ba dapat? Papasok na yung kanya-kanyang opinion natin sa kung anong tama at kung ano yung mali. Pero may kasalanan ba sa nagaganap na yun? Wala. Amen? And you're getting my point. Ibig sabihin yung tama at mali, magkakantay ng opinion doon. Pero yung kasalanan, well-established na yun. Question. Mas mabang kumain ng mansanas? Question. Mas mabang kumain ng mansanas? It's not even a thing to think about. Gusto mo kumain naman ng mansanas dito ngayon eh. Tapos sabihin mo, brother, huwag yan, hindi ba yan? Yeah. Pero tingnan mo mamaya it will play a very big role. Masama bang pumatay ng tao? Yes? Yes? Pero si Haring David, pinatay si Goliath. FYI, pinuhukan pa ng ulo. Tingnan mo, hindi mo na naiintindihan yun. Pero, pupunta tayo dun sa salitang kasalanan. Bakit? Kasalanan ba yung ginawa ni David? Hindi na alam niya ang ginagawa niya ito para sa Diyos. Doon na nagkakamali yun. At babaguhin na yun ni Yeso Cristo habang tumatagal kasi ini-establish niya na ngayon kung ano yun. My dear brothers and sisters, the reality of sin. And I wanted to spell sin the way Father Jun Lingad, our spiritual teacher, our spiritual director, tells us on how to spell this. D-N-L-I. Go. S, capital I-N. Nag-umpisa kasi yun sa sarili. All starts with the sun. Amen. My dear brothers and sisters, to give muscle, to give a form into what I am saying, tawagin ko si Brother Wilfred. Si Brother Wilfred Joe will share something, sarili niyang personal na karanasan kung saan nakaranas siya ng kasalanan pero dito natatapos. He will tell more about this story. Palakpakan naman natin si Brother Wilfred. Good morning. Ako po si Brother Wilfred Shaw. Isa po ako sa mga singles na community. Isa po akong makasalanan. Sobrang makasalanan ko. I've been a very bad man. Bisan ko yung kwento ko nung ganito pa ako. Ganyan yung bata ako. Nung bata ako, mga bandang 7, 8 years old, nagsiserve na ako nag-serve na ako sa parish namin. Lagi ako sinasama ng nanay ko para mag-kulit dun sa simbahan kasi nanay ko po lector siya. Every Saturday, nagpa-practice yung mga lector commentator sa simbahan para dun sa babasahin nila for Sunday. Tama? Then, ako yung bata mo ulit ng patakbo-takbo. Tapos hanggang sa na-inspire ako mag-serve. Serve ako ng grade 3 ako, sakristan ako. Hanggang sa 4th year high
high school ako, nag-sacristan ako. Pero, yung buong journey na yun, hindi maganda para sa akin. Kasi hindi ko kilala kung sino yung pinagsisilbihan ko eh. Nagsiserve lang ako kasi good mood sa akin yung nanay ko kung nagsiserve ako. Pero hindi ko talaga kilala sino yung pinagsisilbihan ko. Then, nung mag-third year high school na ako, talagang sobrang tigas na ng ulo ko. Kasi hindi dumadaan yung school year, simula first year high school hanggang fourth year high school, hindi dumadaan yung school year na hindi ako nasususpend. Minsan twice a year nasususpend ako. Nasususpend ako ng 3 days, 5 days, abot pa minsan ng 1 month yung suspension. Ganun katigas yung ulo ko. Isipin nyo ano yung nagawa mong kasalanan sa school para suspend ka ng 1 month. Papasok ang exam na lang. Nasuspend ka ng exam, papasok ang exam na ulit. Wala ka nang natutunan. So, ganun katigas yung ulo ko nung high school. Pagdating nung college, medyo na-introduce na sa akin yung vision. Kasi, pagpasok ko na, bago ako pumasok ng college, high school days ko, nagiinom na ako, nag-iusin na ako. Pero pagpasok ko ng college, may illegal na na-introduce sa akin. Na-introduce sa akin yung marijuana. Na-introduce sa akin yung marijuana. Then, kasabay nun, nagsabi sa akin yung parents ko. So, aalis kami, kailangan namin mag-migrate papuntang US. Okay lang ba sa'yo? Okay na lang ba mag-isa dito? Sabi sa akin ng nanay ko. Sabi ko, okay yun. Gusto ko yun. Bakit? Kasi buhay binata ako eh. May pera ako, may sasakyan ako, may sarili akong bahay. So okay sa akin yun. Gusto ko yun. Then, pagdating ko ng second year college, by the way, sa Pats po ako nag-aaral sa Paranaque. Then, second year college, natutunan ko na yung sistema ng college. Kasi doon sa school, kung saan ako nag-galing, pwede mong bayaran yung prof. So, bayad ako sa prof. 1K per unit kung may 5 units ka na subject, magbabayad ka ng 5K, di ka na mapasok kung saan. Ganun yung naging buhay ko. So, pasok ako ng first day, kuha ako ng class card, babayaran ko yung prof ko, tapos hindi na ako papasok. Yun yung naging buhay ko. Pagdating ko ng third year college, kasi pagdating ko ng third year college, hindi na ako pumapasok. Maghahanap ako ngayon ng gagawin ko sa oras ko. Pagdating ko ng Monday, Tuesday, ang buhay ko niyan, bilyar. Bibilyar ako. Nasa bilyaran lang ako, nakatambay ako maghapon, naghahanap ng kapustahan, ganyan. Then pagdating ng Wednesday, nasa black market ako sa Makati. Kasi bad decisions Wednesday. Pagdating ng Thursday, nasa Taft naman ako. Bakit? Bakit nasa Taft ako? Ito, alam nyo ba ano yun? Bakit nasa Taft ako ng Thursday? Happy Thursday. Then, pagdating ng Friday, nasa Palace naman kami. Palace pa rin yun hanggang ngayon sa Pool Club. Thank God it's Friday. So, pagdating ng Saturday, Sunday, cool down ako niyan. Kasi Saturday, uwi ako ng Bulacan, Sunday, bibigyan na naman ako ng allowance. So, okay yun, okay sa akin yun. Tuloy. Hanggang sa mid-third year, magsa-second sem na, sabi ko, hindi pwedeng ganito yung lifestyle ko, nauubusan ako ng pera. Sabi ko, paano ba kumita ng pera nang hindi nanghihingi sa magulang? Kasi yung naman hingin yung pambisyo ko sa magulang ko. Naisip ko, mura yung marijuana sa bulan. Benta nga ako sa Paranaque. Nagbenta ako ng marijuana sa Paranaque. Una, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, isa 10 kilo. Then, after nun, sabi ko, okay na to kasi masusustain ko na yung lifestyle ko nito, yung araw-araw party, sugal, inom, labas, puro ganun yung naging lifestyle ko. Sabi ko, okay. Pagdating ko ng 4th year college, kumakain ako sa isang karinderya. May lumalapit sa akin. Alam ko, classmate ko siya kasi nakita ko siya nung first day ng school nung kuha na ng card. Sabi niya sa akin, pre, kukuha ka? Gusto mo magpasabay? Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, sige, kanino ko magpapasabay? Kanino ko ba kukuha? Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi, kukuha ko kay Cho. Ako si Cho. Kukuha daw siya kay Cho. Sabi ko, hindi, sige, tanong bigay. Sabi ko, tawag ka agad daw kay mami nun kasi kinabahan na ako eh. Kasi sabi ko, umiinit yung pangalan ko. Nakikilala nila yung pangalan ko, pero hindi nila kilala yung mukha ko.
Tawag ako kay mami, sabi ko, mami, ano na ako, lipat ako ng school, ayoko na dito. Lipat ako ng school, lipat ako sa WCC sa Caloocan. Paglipat ko doon, nag-aral ako mabuti kasi hindi nababayaran yung mga prof doon. Then, aral ako mabuti. Tapos, nakabasa naman ako. Then, final exam, ganito. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ko, nagbibenta pa rin ako. Final exam, ganito. Gagraduate na dapat ako. Final exam, pinapunta kami sa school kasi retake daw ng lahat ng nag-exam kasi bagsak daw lahat ng 4th year. So ako naman, punta ako, retake ako. Pagdating ko dun sa school, pinusurrender sa amin yung phones namin bago pumasok ng auditorium. Sabi ko, surrender, okay, sige, retake lang naman. Doon na lahat ng 4th year, nagsalita yung dean. Sabi ng dean sa amin, hindi talaga to retake ng exam. Kung bagsakan na, bagsakan na. Surprise drug test talaga. Surprise drug test. Drug test ako. Positive nga. Positive. Pasado ako dun sa exam. Positive. Tapos, after nun, walang tumanggap sa akin sa school kasi kinik-out nila ako dun sa WCC. Hindi nila ako binigyan ng good moral certificate. So, hanap ako ng school na tatanggap sa akin. Punta ako ng FIATI, punta ako dun sa mga ibang aviation schools na alam ko, wala tumanggap sa akin. Nakapunta ako ng Pampanga. Doon sa Pampanga, sabi nila sa akin, sige, tatanggapin ka namin, hindi namin i-deny yung karapatan mo mag-aral. Yung sabi na sa amin. Sabi ko, sige po sir, salamat po. Then, mid-school year, punta ako doon sa dean's office kasi meron pa akong 3 subject eh. Katok ako. Sir, morning po. Pwede pong makausap kayo? Sige, Chow, pasok ka na dito. Sir, baka po pwedeng i-open yun na yung mga subject na kailangan ko. Kasi yun na lang po, gagraduate na ako eh. Ako, hindi talaga pwede kasi pang-exam pa yun eh. Sabi niya sa akin. Alam mo ba, sir? Sige po, salamat po. Kinabukasan, punta ako ng school. May dala akong paper bag, tsaka yung paper bag, may lamang sapatos, New Balance. Diretso ako sa dean's office. Katok ulit ako. Sir, good morning po. Sir, para sa inyo po. Para sa lang po. Hindi sir, ano po yan? Pasasalamat ko po kasi tinanggap niyo ako sa school niyo. Ganun ba? Sige. Yung itsura ko doon, hindi ganito. Itsura ko doon, isipin niyo, kalat-kalat yung bigote ko, yung balbas ko, gulo-gulo, tapos yung buhok ko mahaba. Pero hindi naman kagaya ko po, mahaba lang na magulo. Ganon. Then, nung hapon na yun, tinawag ulit ako sa dean's office. Tapos sa mga klase ko, Joe, tawag ka sa dean's office. Sabi ko, sige, punta ako. Punta ako, sabi ko, sir, good afternoon po. Tawag niyo daw po ako. Sabi niya sa akin, then, Joe, mag-open na yung subject na kailangan mo. Gagraduate ka na. So, graduate na ako. Pag-graduate ko, masaya ako, syempre, graduate ako eh. Masaya din yung magulang ko sa akin. Okay. Pero sabi ko, hindi na ako magtatrabaho. Kasi, yung ginagawa ko, mikita naman ako eh. Diba? Yun pa rin yung mga customer ko eh. Then tuloy-tuloy yun, hanggang sa umakakit na kami sa bundok. Doon sa mga katutubo natin na mga igoro. Alam niyo yung Baguio, tama? Kasunod ng Baguio yung Kalinga, Mountain Province, kila Apuangkod sa Buscalan. After kila Apuangkod, may isang bundok pa, yung Kibungan na tinatawag. Doon sa Kibungan, doon lahat ng mga farmer na igorot ng marijuana. Doon may nakilala ako na isang medyo may edad na rin, pero naging kaibigan ko siya. Tapos pinuputang niya ako ng 100 kilos na marijuana. Yung 100 kilos na marijuana, naubos ko yun ng isang buwan. Naibenta ko yun ng isang buwan. Sabi ko, okay ito, mas madaming pera. Then isang araw, bagyong Ulysses, November 11, 2020, natatandaan ko yun kasi bumabag yun. November 11, 2020, galing sa isang Facebook group, may nag-chat sa akin. Sabi sa akin, order ako ng 1 kilo. Sabi ko, sige ka, i-deliver ko mamaya. Tapos mabagyo na, mga bandang hapon, nabas ako ng bahay. Paglabas ko, makulimlim na, tapos malakas na yung hangin. Sabi ko, mabagyo na. Sige, hindi na ako mag-deliver. Tatapat na ako. Papalala mo ko na lang.
tumatanggal tong booking ko kasi babagyo eh. Pero may isa akong nahanap na Lalamove Rider. At yung Lalamove Rider, hindi siya iba sa akin. Kasi yung Lalamove Rider na yun, boyfriend siya ng pinsan ko. Pag-deliver ako, nilagay ko yung marijuana sa loob ng damit, yung damit nilagay ko sa loob ng karton, yung karton, binalutan ko naman namin packaging tape. Mukha na siyang parcel. Okay na. Then, nag-deliver ko gabi na, hindi pa nag-text. Sabi ko, Maya, kung wala ka pa dun sa pag-deliveran mo, umuwi ka na kasi hinahanap ka na. Then, after nun, di pa siya nag-text. Mabang ng 11:30, kumakatok yung tito ko sa bahay namin. Bawal mo sa may pinto. Sige to. Wait, nakatay mo ako dyan. Baba ako. Gusto ko yung pinto. Ito, bakit? Ano yung pinadeliver mo kay Maya? Sabi sa akin, damit to. Bakit? Sabi ka ng totoo. Alam ko na yung totoo. Ano yung pinadeliver mo kay Maya? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Tumawag sa amin yung magulang ni Maya. Umiiyak. Nasa kulungan yung bata. Set up pala yung nangyari. Yung kausap ko pala, asset. Asset ng polis. Hawak na ng polis yung pinagpa-deliver. Nakulong siya for 7 months. Binigyan namin siya ng abogado, yung tarima, yung tawag dito, kubol sa sa kulungan, binayaran namin. Bakit kami ng tagalinis ng kubol, tagaluto niya, pati yung warden para may pasok na yung cellphone niya, binayaran namin. Ako, 2 days after November 13, 2020, pinasok ako sa loob ng rehab. Nag-rehab ako for 13 months. At doon sa loob ng rehab, doon ko mas nakilala yung Diyos. Doon ko mas napalalim yung pagkilala ko sa Diyos. After ko mag-rehab, kinukuha ko nila Brother Paulo, doon mas tinurukan niya ako paano mas mapalapit sa Diyos. At I praise and thank God na bumagyo ng araw na yun. Bakit? Kasi nasaan ba ako? Nasave ako ng araw na yun kasi bumagyo. Kasi kung di ako nasave nun, malamang nakita niyo ako sa balita, nakahandusay, tapos may karton sa gilid ko, nakasulat, huwag tulakan. O kaya, 5-11 yung kaso ko, 6 years yung minimum na sentence, 2020 nangyari yun, next year pa ako lalaki. At doon, pinapupurihan at pinasasalamatan ng Panginoon Diyos kasi pinahintulutan niya mangyari yun. Alam ko sa sarili ko na pinahintulutan lang niya mangyari yun, hindi niya gusto mangyari yun. Hindi pinahintulutan niya para dumating itong araw na to na pinapupurihan at pinasasalamatan ko na siya. Thank you. Dear brothers and sisters, thank you, Santa. You can search sa NBI, whatever, hindi nyo makikita yung pangalan ni Webber. Kasi, suspect na siya. Okay. Si Brother Modi, tinawagan siya ng magulang ni Wilfred na active sa isang community. Tapos from there, pinasok na siya sa rehab. Yung rehab na yun, doon tayo nag-serve sa care. Change and recovery treatment facility. Nung puntahan natin yun every Thursday, once a month, pagkatapos natin tayo ng spiritual formation. My dear brothers and sisters, we are telling you these stories, hindi dahil sabi nga mawabait ng mga tao. Pero niligtas tayo ng Diyos sa mga biyang mapakamakan at sa mga kasalanan. Amen? Nalala niyo kami na sabi ko, di ba ko na tama ko na rin? Paano pag naligalis yun? Ibig sabihin, tama na yun. Hindi nakita namin. Pero the more na nakikita natin yun, matibay yun kung ano yung kasalanan. Alam mo kasalanan ni Wewe? Naging kahaman siya sa pera. Amen? Naging kahaman siya sa pera. Kasi nung inausap namin psychologist sa loob ng rehab, sabi ni Ate May, wala naman siya problema with addiction. Pero ang problema ni brother, greediness o kasakiman. Kasi may mga iba doon na sa loob ng bilangguan, kapitan ng barko, pero baon sa utang. Hindi dahil may problema siya, pero hindi niya mapigilan yung pagsusugal niya. Again, it's something that has to do with greediness. My dear brothers and sisters, ito yung salita ng Diyos para sa atin. Kasi ito yung pinaka-napakaganda na ikita natin sa nangyayari ngayon dito sa topic na to. Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? Go! Ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, pumatay at manira. Ako'y naparito upang kayo'y bigyan ng buhay na ganap at kasinasihan. My dear brothers and sisters, okay na si Brother Wilfred. Kung hindi siya nahuli, hindi ka rin mo next time, mas matalino ka na, drop off na lang. Natuto ka naman na sa pagkakamali mo.
ganap at kasya-saya yun. Amen? Di mo ba ito openly kaya sabihin yun sa isang ganito at maraming matututo eh. My dear brothers and sisters, despite those kapalpakan, andun yung Diyos para iligtas tayo. Amen? My dear brothers and sisters, magpatuloy tayo. Kaganina yung simpleng pagkagat lang naman sana sa, ito yung pinagmula ng kasalanan. Tingnan mo isang beses na nagkamali, and then the rest was, wala na, wasak na lahat. Sipin mo parang, hindi, grabe ka naman Lord, nagkamali naman isang beses eh. Tingnan mo to, nagkamali ng isang beses, wasak na lahat. Kasi hindi natin alam kung anong tama at kung ano yung mali. At the end of the day, we're just examining things, pero matibay na matibay kung ano yung kasalanan. This is the origin of sin. Isang araw, tinanong nito ang babae, yung ahas. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot siya. Sabi ng babae, maaari namin kainin ng anumang bunga sa halaman, pero huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. My dear brothers and sisters, tingnan mo may kalooban yung Diyos, pag-ibig. Siguro pasimplihin natin, ang kalooban ng Diyos, back then, kaya dalat, huwag ka lang kumain dito. Ganun lang kasimple, hindi pa komplikado, huwag pasahin mo yung Biblia, malaman mo kung anong tama mali, huwag ka lang kumain dito. Ganun lang kasimple. Regardless kung huwag mong mahawakan itong bago na to, huwag kang titingin sa araw, huwag kang maglalakad ng paganto, kailangan pa atlas. Regardless, napakasimple. Huwag mo lang ito kainin. Ginawa niya sobrang simple. Sobra. Makinig ka lang. Alam mo yung unang pangalan ng anak ko? Israel yung second name niya. Ang pinakuna yung pangalan Shema. Ibig sabihin ng Shema, listen. Gusto kong ipaalam sa kanya, makinig ka sa akin Israel. Kasi ang taong hindi nakikinig, napapahamak. Kalooban ng Diyos pag-ibig, pinasimple niya na nga lang eh. Kasi ngayon, pinapakomplikado natin yung pag-ibig. Pero tingnan mo, yung kalooban na yun, na-establish na kung ano yung mabuti. Pero dito darating yan. Okay na yung establish na ng Diyos eh, pero palaging yung gusto natin. At kung yan ay gusto natin at hindi na gusto ng Diyos, regardless of how good our intention is, my dear brothers and sisters, mawawala na yung kalooban ng Diyos. At yung mabuti, ikaw na, hindi yung Diyos. Kaya makabili mo sa ano. So mula sa Diyos na sinabi niya kung ano mabuti, alam mo Lord, shut up kasi ito yung mabuti para sa akin. Okay? Huwag mo akong bigyan ng mga Lord, naiintindihan mo naman to, di ba? Ito yung gusto ko. Hindi brothers and sisters, yung kasalanan. Yung pagpumilip ng kung ano yung gusto natin at hindi yung gusto ng Diyos. Pag-usapan natin to kasi hindi ko to opinion, pero ito ay nasa ating katekismo. Ang pagpili na sumuway at gumawa ng masama ay isang pag-aabuso sa kalayaan at humahantong sa pagkaalipin ng kasalanan. Hindi na ito bait-baitan, mga brothers and sisters. Amen. Pwede ko mapait-baitan pero nakikita ng Diyos yung laman ng puso mo, ginagawa mo yung para purihin ka ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Alam mo yan? Hindi, parang ano naman ito, di ba? Hindi. There's something bigger. Hindi, nagsiserve naman ako kay Lord, di ba? Nakikita niya yung ginagawa mo yun kasi gusto mo mapagod siya ka, gusto mo pagdating ng mga tao, eh si sister ganito yun eh. At alam mo kung ano yun? Doon na mapasok yung sin. At ang palagis, ginawang acronym niya, kasi palagi namin nagagawa. At alam mo kung ano yung pinakamatindi, kasalanan, pinakauna, pinakananay sa lahat, ay pagmamataas. Pagmamataas na Lord, shut up ka muna, alam mo ito. Nabasa ko na ito eh. Na-research na ng scientist ito eh. Nakita ko na sa philosophy ito eh. Inaral na ito eh. So shut up, Lord, kasi ito yung importante. Ito yung nararamdaman ko eh. Huwag mo ma-invalidate itong feelings ko. Binigyan mo ko ng kalayaan, pagkatapos i-invalidate mo rin. Hindi. Alam mo si Lucifer, nasa langit na yun, ito, kasama yung mga akin. Luci means light, fair means fair, air of light. Pero ang problema niya, ito, ang tingin niya siya hindi lang siya tagabitbit. Bearer of light din. Hindi ko nila. Kapatid, regardless kung may pari man dito, may man dito, may elder dito, lahat tayo nagkasala. Amen? Hindi yung ang tanda ko na, alam ko din. Hindi. Matinding kasalanan itong
Alam mo, nandiyan hindi ka na nagsusorry. Alam ko na yan eh. Ang tagal na namin yan eh. Hindi. Yabang yan. Ang daming bagay, hindi mo pa rin alam. Amen? And it's okay. Ang gabi mo yun, at pakumbaba ka, pwede mo magpato. Amen? Ano ba? Anger. Galit. Galit na nauuwi hindi ka na nagpapatawad. Galit sa nauuwi na nagmumura ka na, sinashoutout mo na sa Facebook. Iba yung galit na yan, kapatid. L. Pakibasa nga po. Lust or kahalayan. With your brothers and sisters. L. Makipag-sex. Mali o tama? Huwag yung makipag-sex. Mali o tama? Kung hindi ako nakipag-sex, wala kaming anak eh. Amen? Wala kayo dito kundi dahil sa sinabi kong salita ngayon. Pero saan nagkakamali yan? Saan namamali yan? Kapag naging kahalayan na yan. Kapag hindi kasal sa'yo. Ma-open ka sa akin, hindi ko na-open yun eh. Sinabi ng Diyos eh. Amen? Ano ba? A. Sabi sa inyo, hindi na ako naimitahan sa ibang nagkawala ng amen dito. Avarice, greater kasakiman. Kaya ganito yung itsura ng bansa natin eh. Sakim eh. At alam mo kung saan sakit yun, hindi na sa pera palagay ko eh. Kapangyarihan eh. Kasi pera-pera, ang dami ng pera na mga yan. Pero it's more on the power, the entitlement. Sakin sa kapangyarihan. Ano pa ba? G. Sabi tuloy na ba to? Ay, basa na ako, sabay-sabay go. Gluttony or katakawan. O ito, ano pa to? Inggit. Pakisabi nga sa katabi para mahalala niya. Inggit. Huwag ka naman bigyan ng tono kasi parang nagkakaroon ng pagkakalagay. Gusto yung inggit. Uy, pag kinukumpara ka, tapos naiingit ka, pag nanayan mo mabuti. Di ba sabi ko sa inyo, habang tumatagal, hindi ko na niti-distinguish mo rin tama at mali, pero lumilinaw sa akin ko rin masalanan. Habang tumatagal din, na nag-journey ako, alam mo, nakikita ko, the more na nagiging mananampalataya at lumalalim yung faith ko, the more na nakikita ko kung gaano ko makasalanan. Sobra. Yung dati hindi ko kinukonsider ng mga mali, pero the more na nakikita ko yung faith ko, sabi ko, Ingrid, ano na natin mo kapag kinukumpara ka? Huwag mo na natin kusgan kasi feelings are neither right or wrong. Ano na natin mo kapag kinukumpara ka? Names ka, diba? Nagagalit ka, nababatrip ka, nasisira yung relationship mo sa isang tao na kinukumpara ka, tama? Kasi yung problema mo, kinukumpara ka palagi kay kuya. Ito pangalawa kong tanong. Palagi bang may mas magaling sa'yo, yes or no? Yes. Kung sagot mo, pride na kasalanan yun, okay? Alam mo na agad, nanganak na siya. Okay? Palagi bang may mas maganda sa'yo? Yes or no? Yes. Pag doon na naman sagot mo, pride problema mo, batid. Okay? At saka inggit, the same time. Okay? Palagi bang may mas bago sa'yo? Yes. Sa'yo, may mas bago ba palagi? Yes naman, no? Naman. Diba? Pag pinagtabi ko yung dito ni Daniel Padilla, sisigawan siya, ikaw, parang ba yan? Tabi ka naman doon. Diba? Pero tingnan mo ha, inggit, pero tingnan mo to. Hear me out, kasi it can really change something eh. Paano kaya kung dadaanin mo sa pagpapakababa? Tatanggapin mo, oh, actually, mas magaling sa akin si Kuya. Gusto ko magpatuloy sa kanya. Titingnan ka na parang, ba't di mo na kain sa ko? Kasi ano mo ginabago eh. Tama mo to, S. Ang daming kakaramdayan dito. Go! Oh, yan. Babasahin na lang, tinatatamaan pa. Amen? Oh, yan. Lahat tayo tinangan ito. Amen? Pero hindi para itigil sa atin ito. Hindi para sabihin, hindi kami na, sige na nga. Hindi eh. Pero yan, ibig sabihin nun, tao tayo, nagkakamali tayo, pero hindi doon natatapos. Bakit? Magsusumikap pa rin tayo para maging mabait. Amen? Magsusumikap tayo para humingi ng sorry. Amen? Magsusumikap tayo para aral tayo at meron tayong mga bagay na pwede natin mag-represent pagkatapos maging mas maayos tayo. Pero another heartbreaking story, kapatid. Lahat man yung hindi sapat. Amen. Lahat yun hindi sapat. Mataas na pinag-aralan, maliligtas ba rin yung pamilya mo? Siguro po. Pero pag nag-aaway niya yung nanay at tatay mo, hindi mo ipapakita ng mataas yung grade mo. Magkas yung grade ko, hindi mag-aaway. Nag-iwalay pa rin yan kasi hindi na makakaway. Amen. Brother Wilfred, nagsumikap, makapusin yung pag-aaral para masabi siguro, may ayos na pinag-aralan, pero naging sa tabi para hindi siya. Minsan nagiging naglampayan kasi ang daming matalim sa kongreso natin at sa gobyerno natin, pero sino yung mataas na pinag-aralan, ay yung puno-puno ng yapang at kasalanan.
ng isang bata, we all have cancer in our bones. It is what it is. We all have it. Teknolohiya, material na bagay, we'll try our best to distract ourselves sa movies, TV show, hindi, meron ako kailangan tapusin, internet, ako naman pa, pero kapatid, lahat ng yun, hindi ka kaya iligtas. Amen. Amen. It is not a bad news. Why? It is a good news. Bakit? Ibig sabihin, hindi pala sarili ko kakayanan. Meron pa lang pwedeng magligtasan. Kasi kung sarili ko lang, wala na. Tapos na. Tatamarin na ako. Amen? Kung may bayad lang yung hangin, sabi ni brother, ni Sister Angela, kung may bayad lang yung hangin, ayaw na. Oo na, para matapos na ito. Diba? Pero hindi. Hindi ito natatapos. May magliligtas sa bawat isa sa atin. Amen? My dear brothers and sisters, hindi ito pananakot. This is the reality that we have to face. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang libreng kaloob, wala nang bayad ha, libreng kaloob, hindi ka magpaparticipate na parang, ito, nagawa ko to, hindi. Libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamimigitan nino, pakisabi, Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, hindi na ikaw po. Si Kristo Jesus na po ang magliligtas sa iyo. And you just have to accept it. Tama yung mga kapatid natin. You just have to accept that Jesus Christ is your Savior, is my Savior, is everyone's Savior. Amen? Hindi yung mga buti natin na gawa, hindi yung kasi ganito ka sa community, tsaka coordinator ka, tsaka speaker ka, tsaka pari ka, madre ka. Tapos na, binigkas ka niya. And I want to end with this, no? Si Brother Wilfred may nakaraan ako rin. Ako yan. Gusto ko pinutuloy sa sarili ko, pero yung pinaka-monster na style. Kasi kung mo nakikita yung sarili ko bakit. Tumagal yan, yan ang itsura. Hindi ko alam kung makikita dyan, yan, ito, yan. Wala akong pakialam sa Diyos. Amen. Wala akong pakialam sa Diyos. Importante ng skate, importante ng photography, arts, music, pagtugtog sa banda. Tsaka fashion. Gusto ko ng fashion before kaya may papag-response pa ako dati. So makikita mo yan, nakikita ko yung itsura ko, man. I was, feeling ko, yung anime yung magliligtas sa akin. Taskite ko dasay! Walang taskite dito. Alam mo kung ba't walang taskite dito? Kasi yung taong yan, nakilala rin ng Diyos yung isagat ng seminar. Sa taas ng pangilang tubig, magpapakamay. I was then 18 years old. Wala na. Rock and roll, place ko bila mga batang pinaitigyan ko. 1986 ako pinanganak eh. So mamamansin mo pinakita ko ng Nirvana, so Airborne Pilots, si Chris Cornell nagpakamatay, si Kurt Cobain nagpakamatay, si Chester Bennington nagpakamatay. Ang dami nagpakamatay ng rockstar. Ito na ako. Hindi na ako mahiligtas ng pinag-aralan ko, ng arts ko, ng anime na pinahihilungan ko, yung anime na parang ililigtas daw ang hindi. Ginawa ko namin yung pa ako. Doon naalala ko sa Maria sa mga ni Jesus, naalala ko nga pala ng Diyos. Doon lang. Actually, hindi agad Diyos yung pumasok sa isip ko eh. Alam mo, pinakaunang pumasok, sarili ko pa rin. Hindi mo man na ako magkaka-girlfriend. Kasi hindi na ako makaka-girlfriend. Mamatay akong virgin. But not martyr. Tapos tsaka na, nawakan ng nanay ko yung pako, iyak sa pako, baba na dyan. Oh my Diyos. Oh my, si Maria. May isang timong kay Mary. Parang si Maria, hindi na niya ako Jesus. Hindi agad Jesus Christ na ito na ito sa babae ng iyak. Nanay ng iyak. Doon na ng Diyos. Dear brothers and sisters, si Jesus ang ating tagapagligtas. Do your best efforts, please. Do your best efforts. Do the best in life. Pero huwag mo makakalimutan when all else fail, when everything fails, hindi magpapag yung dreams mo, hindi magpapag yung future mo. Alam mo, may magandang lang ng Diyos para sa bawat isa sa akin. Kasi iniligtas ka. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. More to come. Inside more. Because we have more to come. With your brothers and sisters, hindi nyo open
than our dreams. Amen? Bigger than you. Bigger than you. Bigger than you. Praise be. Palakpakan natin ng Diyos.